sa isang ospital sa Binangonan, Rizal. Sige! Sige, iri pa! Ipinanganak ni Erica ang bunsong si Baby J nitong August 16. Pero isang araw matapos lumabas ang sanggol, si Baby J naglahong parang bula sa loob ng ospital. Nabanggit nila sa akin na di ba po sinabihan namin kayo na hindi ibababa ng mga staff na nurse yung bata except sa relative or sa mother pagpapa-newborn. Sabi ko, hindi naman kasi ganun yung nangyari eh. Kasi kasama ang nanay eh. Wala sa isip namin eh. Di ba ma'am na may masamang intensyon pala siya. Nurse, nandiyan na ba yung apo ko? Mamayang alas 3 po ang screening. Ha? Nasaan yung apo ko? Sinimulang hanapin si Baby J sa loob ng ospital. Nurse? Nurse, nakita niyo ba yung nurse kanina na may hawak ng apo ko? Wala po kami napansin. Asan yung apo ko? Asan yung apo ko? Kasama niyo siya eh! Nakuha mo ba yung pangalan? Hindi! Lumipas ang ilang oras, bigo silang mahanap ang nawawalang sanggol. Nanay, natatandaan niyo ba yung nurse na sinasabi mo? Hindi po. Hindi ko po masyadong napansin ito. At hindi ko rin alam kung anong pangalan niya. Basta meron siyang binigay sa akin na form na kailangan daw pirmahan ng anak ko. Tapos dinala ko doon sa ward. Tapos, saglit lang naman ito, sir. Saglit lang. Mabilis pambalik ko, wala na siya. Nagpanik din sila eh. Nataranta rin sila eh kung paano hanapin yung bata eh. Nagsagawa rin daw ng sariling investigasyon ang ospital tungkol sa nangyaring insidente. We asked around kung papaano, we tried to trace back kung papaano saan nag-umpisa. Simultaneous, habang naghahanap kami rito, we were calling the governor's office, yung Provincial Security Department. Hello, Binangonan Police. August 17, 2023, nakatanggap ng tawag mula sa isang public hospital staff ang Binangonan Municipal Police Station tungkol nga po dito sa nawawalang 2 days old na bata. Isang testimonya ang isisiwalat ni Lola Perla kaugnay sa pagkawala ng kanyang apong si Baby J. Mabawi pa kaya ang kanyang apo mula sa mga dumukot sa kanya? Pagdating ng mga pulis sa ospital, Dito po ba sa mismong pasilyong ito ay pinagbili ninyo ang bata? Oo nga, dito. agad sinimulan ang investigasyon. Doon sa ward, tapos pagbalik, wala na yung nurse na yun. Baka mahanap sa CCTV ang nurse na sinasabi ninyo. Nurse, saan pwede makita yung mga video? Dito po. Nagsagawa ng tinatawag na backtracking sa mga closed-circuit television camera o CCTV sa lugar ang mga otoridad. Ayan, nakamas na yan, yan, yung nurse na yan, nakamas na yan. Sigurado po kayo? Oo, yan siya po. Pwede niyo po bang ikwento po sa amin? Paano po ba nagsimula yung trabaho po ng kapulisan dito po sa Rizal para ho sa pagsagip doon po sa baby na ito? Nag-verify ang ating mga pulis at part ng kanilang isinagawang investigation yung backtracking ng CCTV footages. So makikita nga po natin dito sa CCTV na ating na-recover na ang tinutukoy po na suspect ay naka-uniforme na pang nurse. Makikita po na naglalakad sila ng isang matandang babae na may bitbit na baby. Yun naman po ang lola ng bata. Ang kuha ng CCTV na ito ang huling pagkakataong nakita ang sanggol sa loob ng ospital. Mabawi pa kaya sa pagpapatuloy ng ginawang investigasyon ng Binangonan Police sa pagkawala ng sanggol na si Baby J, isinalaysay ni Erica, ina ng sanggol, ang nangyari bago inilabas ni Lola Perla ang apong si Baby J sa ward. Sa pagkakaalam nyo ma'am, anong oras po nangyari po yun? Nung una pong dumating po itong nagpakilala pong nurse sa inyo. Bali, yun sir nangyari yun ng 1:30. Pumunta po siya sa ward namin. Excuse me po. Yun kung pagpunta po niya doon po sa kay baby, mayroon pa kayo napansin na parang medyo kakaiba? Wala naman po talaga ako napansin kakaiba nun sir Kasi nakapang-nurse siya talaga. Naka-schedule naman po kami ng newborn. Kaso po, 3 p.m. 3 p.m. pa? Oo, kaya may kasama po kami doon. Bali, 3 kami doon Diba 3 p.m. pa daw yung start ng screening? Hindi ko lang alam.
Eh, sabi po ng kasama ko, di ba alas 3 pa yung newborn? Bakit dadalhin nyo na agad ng 1:30? Pumasok lang ako saglit dun sa ward, tapos pagbalik ko, wala na yung nurse na yun. Pero yung nurse hindi na sumunod pabalik ng ward. Hindi na po. Naiwan na siya sa Naiwan hallway. ko. Naiabot po ni Lola si baby dun sa sa nurse. Kasi kala po talaga naman namin ganun. Tapos pagbalik naman ni nanay dun sa hallway, wala na po yung nurse. Ayan, nagamas na yan, yung nurse na yun. Ang pahayag ni Lola Perla tumugma sa mga kuha ng CCTV footage. Makikita na nakasunod sa isang babaeng nakauniforme na pang-nurse at may suot na itim na mask habang si Lola Perla, karga niya si Baby J. Mula nga dito sa NSD ward, makikita sa CCTV ang paglakad nga ni Lola Perla, buhat ang kanyang apo na si Baby J, at nasa kanilang unahan ang ating subject na nagpanggap na nurse. Ngayon, pagdating sa puntong ito, makikita natin, paglagpas nila dito sa CCTV, ay maaring sa may bahaging ito ng hallway, posibleng ibinigay na ng ating subject ang forms para sa newborn screening na kailangan papirmahin sa nanay ni Baby J. Kaya si Lola, ipinabuhat muna sa nurse ang bagong panganak na sanggol, bumalik siya sa kwarto, pinapirma sa nanay ni Baby J ang mga forms. Pero sa kanyang pagbalik dito, laking gulat niya. Wala na ang nurse, wala na rin ang kanyang apo. So, ang lola naman, walang pagdududa na talagang siya ay isang hospital staff, ay sumunod kung ano yung kanyang sinabi. Ako na muna yung hahawak sa baby. So, balikan mo yung nanay, pa-fill upan mo itong form na ito at sumunod ka na lang sa akin sa newborn screening room. At nang mapapirmahan na ang form at bumalik doon sa newborn screening room, Nurse, nandiyan na ba yung apo ko? Mamayang alas 3 pa po ang screening. Ha? Nasaan yung apo ko? only to find out na wala namang babing dinadala doon. Ito nga yung laboratory na pinagdadalahan ng mga bagong panganak na baby para sa kanilang newborn screening. Mula sa hallway sa second floor, dito dumiretso si Lola Perla para nga kumpirmahin kung narito na ang kanyang apo. Pero laking gulat na lamang niya na makausap ang mga tao rito na walang dinadalang sanggol ng mga oras na yon. Sa pagpapatuloy ng investigasyon ng mga pulis, isang kuha pa ng CCTV ang napasa kamay ng mga otoridad. Ang kasunod po nating makikita ay ang suspect na naka-uniforme na pang-nurse na lumabas na ng hospital. Sa pagkakataong ito, siya ay nakasuot na ng jacket. Ang kargang sanggol na kaya ng babae ang nawawalang anak ni Erica?